Hello. Okay, good morning po sa inyong lahat. Isang masayang araw ng Panginoon sa bawat isa, especially sa mga bisita po ngayon. Salamat po una sa Panginoon for giving me this great opportunity na maging tagapagsalita po sa isang napakahalagang gawain. Pastor Emerson, maraming salamat po sa pag-aanyaya at sa kabuuan po ng Bible Baptist Temple. Thank you so much. Sa mga bisita po natin, pwede bang pakitayo uli yung mga first-time visitors? Kung ito po ay unang pagkakataon na kayo po'y nandirito, please stand up. Lahat ng bisita po natin, wow, purihin po ang Panginoon. So, masaya po kami na nakasama po kayo ngayon. Ayan. Sige po. At naniniwala po ako na ngayong umagang ito, nandirito kayo at hindi po ito nagkataon lang. Ito po ay itinakdang panahon ng Panginoon sapagkat ito na po ang araw na gusto ng Panginoon na kayo po'y makatagpo sa napakahalagang karanasan at ito po ay ang kaligtasan. So, palakpakan po natin yung mga bisita po natin. Thank you so much. You may now be seated. Mari na po kayong maupo. So, ako po si Evangelist Freddy De Vega. Ang evangelist po ay ang tagapangaral o mangangaral ng Ebanghelyo. Pagka sinabi po nating mangangaral ng Ebanghelyo, ang Ebanghelyo po ay ang mensahe ng kaligtasan ng ating Panginoon. Ito po yung tinatawag na good news, mabuting balita. Ano po yung mabuting balita? Hindi po yung korupsyon na nagaganap ngayon. Yan po'y napakalungkot na balita na samantalang ang mga kababayan natin ay nalulunod sa baha. Marami po ang nagpapakalunod sa pondo ng ating pong bayan. So kaya hindi po yun ang magandang balita. In fact, malungkot na balita po yan. Masamang balita po yan. Okay? So kaya ngayon, nandito po kayo para marinig nyo po ang magandang balita. Alam nyo po, ang magandang balita na may Jesucristo na bumaba sa lupa, na siya po ay namatay, nalibing at muling nabuhay, siya po ang nagsakripisyo para sa dakilang misyon ng pagliligtas ng mahalagang kaluluwa. Kaya yun po ang ibig sabihin ng evangelist, tagapangaral ng mensahe ng mabuting balita ng Panginoon na may Jesucristong namatay, nalibing at muling nabuhay, at sa pamagitan nito, ang mga magsisisampalataya ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. So again, to all our visitors this morning, we are very happy to have you here in this evangelistic meeting, at ang panalangin po namin sa Diyos, ito po ay maging kaganapan ng kanyang kalooban at ito po ay ang ating pagtiyak ng ating pong kaligtasan. At para po sa ating mensahe, kayo po ay nasa kalipunan na ang sentro po ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. What I mean to say, na nandito po kayo hindi bilang relihiyon, nandito po kayo bilang isang kalipunan na ang pinakamisyon ay ang ipangaral ang salita ng Diyos sa bukas na paraan ng pag-aaral po nito. Alam nyo, ang sabi po, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So we need the word of God. So this time, pangkalahatan na po ito. May I request everybody, lahat na po tayo to please stand up. Tumayo po tayong lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Timoteo, 1 Timothy chapter 2, verses 5 and 6. Unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, kabanatang 2, mga talatang 5 at 6. At kung kayo po'y walang Bible, please, makinig po kayo sa sinasabi po ng salita ng Diyos. At kung ito po ay maipaplas sa screen, basahin po ninyo because we would like all of you to know that in this church, ang amin pong sinesentruhan ay ang banal na kasulatan. Ang ibig ko pong sabihin, ang ipinapangaral po ay ang salita ng Diyos. Gusto ko lang pong malaman bago po ako magsimula sa pangangaral, handa na po ba tayong lahat? Okay, so kung tayo po'y handa na, ganito po ang sabi ng sulat ni Apostol Pablo, 1 Timothy chapter 2, verses 5 and 6. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself
a ransom for all, to be testified in due time. So mga kapatid, mga kaibigan, mga panauhin, ang salita po ng Diyos ang nagsasabi sa atin sapagkat mayroong iisang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili upang maging pagtubos sa lahat, na ito'y mapatotohanan sa tamang panahon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, kami po'y nagpapasalamat sa napakagandang araw na ito na ipinagkaloob mo po sa amin upang kami po'y magsama-sama, upang kami po'y magtipon at pakinggan po ang iyong banal na salita. Dakilang Diyos, ipinagkakatiwala po namin ang magiging pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat po sa mga bisita namin na higit sa ano pa mang gagawin ngayong araw na ito, binigyan po nila ng pagpapahalaga ang paanyaya sa kanila na alam ko po na ito'y dahil sa iyong kalooban. It is your will, Heavenly Father, for them to be here this morning sapagkat nais mo pong marinig mo nila ang iyong salita. I pray that you will enlighten their minds, O God. May you save them, Heavenly Father. Thank you so much for this great privilege and opportunity. Thank you for this church. Bless us, O Lord, we pray. For all of these things we ask in Christ's most precious name. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. So ngayong umagang ito, mga minamahal, uulitin ko po, kung kayo po'y mga bisita, huwag po kayong mag-alala sapagkat ang inyong pagdalo rito ay hindi usapin para sa panibago o ibang relihiyon. Kayo po'y nandirito for one reason. Sa napakahalagang dahilan. At ito po ay ang mapakinggan po ninyo ang mensahe ng banal na kasulatan patungkol sa pinakamahalagang bagay sa buhay ng kasangkatauhan. So it is good for all of us to know and understand that the most important things in life is the message or the experience of salvation. Alam niyo po, sabi ng Panginoong Jesus, sapagkat ano ang mapapakinabang ng isang tao na makamtan niya ang lahat ng kayamanan sa sanglibutan kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? At alam niyo, sabi ng Panginoon, sapagkat ano wika ang pwede niyang ipalit sa halaga ng kanyang kaluluwa. It is good for you to realize and understand that your soul is very precious in the sight of God. Ang katibayan na mahalaga po ang kaluluwa natin, isipin niyo po, iniwanan ng Panginoong Jesus ang kaluwalhatian ng sangkalangitan, bumaba po siya sa lupa, nagpakasakit, nagpakahirap, nagdusa, nasaktan, nasugatan, nagtigis ng kanyang dugo, namatay sapagkat siya pinako doon sa krus, namatay, nalibing, at ang lahat ng ito ay kanyang ginawa sapagkat mahalaga po ang bawat isa sa atin upang tayo po ay kanyang matubos. Alam niyo po, napakagandang ngayong umaga, marinig natin ng buong liwanag ang mensahe patungkol sa pagtubos ng Panginoon. Ang message po natin ngayong umaga, ang title po, Jesus, a ransom for all. Jesus, a ransom for all. Ang ibig sabihin po, si Jesus ang pangtubos sa lahat. So ngayong umaga, ang panalangin ko po ay ang hindi lamang tayo maliwanagan, kundi ang tayo po ay makonvict ng banal na Espiritu para makita nyo po ang kahalagahan na sa buhay na ito kasi wala naman tayong kasiguruhan kung hanggang kailan tayo dito sa lupa. May mga tao po na talagang sa isang iglap, nagulat sila, bigla na lang nawawala at namamatay. So wala pong katiyakan kung hanggang kailan tayo sa mundo. Basta ang sabi po ng Biblia, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Yan po ang nakatala sa Hebrews 9:27. Na ang bawat tao raw po ay may katakdaan at ito po ang kamatayan. Kaya nga ang paalala po sa atin ng Biblia, sapagkat napakaraming tao, puno ng kanyang sariling plano, marami po siyang gustong gawin na nakakalimutan po niya na ang buhay ay may hangganan at wala
tayong kasiguruhan kung hanggang kailan po tayo mabubuhay. Tingnan po natin ang sinabi po ni Santiago. James chapter 4, verses 13 and 14. Ang sabi po ni Santiago, go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Sa verse number 14, ang sabi niya, whereas you know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Ang buhay daw po ng tao parang singaw na sa isang pagkakataon ay lumilitaw, ngunit pagdakay napapawi. That is the characteristic of life, and that is the reason why this morning it is very important for all of us to understand and know that God came to earth para tayo po ay kanyang tubusin. Siguro po magandang maintindihan natin ang ibig sabihin ng ransom. Di ba? Yung ransom, alam natin yan. Halimbawa, may kinidnap. Di po ba? Kailangan magbigay ka ng sapat na bayad para sila po ay iyong tubusin. Mga kapatid, mga minamahal, yun po ang kalagayan natin. Tayo po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas at ang tanging paraan para tayo po matubos ay ang bayaran ng ating Panginoon, ang ating pong mga kasalanan, at yun po ang ginawa ng Panginoon. Pumunta siya upang tubusin tayo. Nagtataka lang po ako sa mga tao, ang pinag-aawayan, ang pinagdidibatihan, relihiyon. Samantalang ang dapat sentro ng tao, ang Panginoon. Amen? Siya ang pumunta sa lupa. Hindi natin kailangan magdebate. Hindi natin kailangan mag-away-away. Kailangan lang maintindihan po natin ang napakaliwanag na mensahe na may Panginoong Jesus na pumarito sa lupa, hindi para magtayo ng relihiyon o ng iba't ibang relihiyon. Kaya siya naparito sa lupa sa isang napakadakilang layon, sa isang napakadakilang misyon, at ang misyon na yan ay ang katubusan, ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Amen? Hindi ba napakagandang maintindihan po natin yan na sa banal na kasulatan, si Jesucristo ibinigay ang kanyang sarili upang matubos ang bawat isa sa atin. So, listen very carefully to this message because I believe kalooban ng Diyos na nandito kayo. Hindi po ito nagkataon lang. Hindi po ito coincidence. Ito po ay takdang panahon ng Panginoon for you to hear this very important message, for you to realize that God loves you. Amen? Na mahal ka ng Panginoon at siya'y naparito upang ako at ikaw ay matubos. At ang katubusan po ay para po sa lahat. So, the first point that I would like to share patungkol po sa message natin, Jesus, a ransom for all. Number one, that salvation is available for everybody. Pagka ang pinag-usapan natin kaligtasan, ang kaligtasan po ay para sa lahat. Ang ibig sabihin mga kapatid, sa Biblia po ang itinuturo sa usapan ng pagtubos, sa usapan ng kaligtasan, ito po ay para sa lahat. Mahirap, mayaman, bata, matanda, mabait, masungit, anuman ang katayuan mo sa buhay, ang ating Panginoon ay naparito upang tubusin po tayong lahat. At sinasabi ko po sa inyo that salvation is available for everybody. Salvation is available for everyone. Bawat isa po. Siguro magandang maintindihan natin ang ilang mga talata po sa banal na kasulatan. Okay, number 1. Ang sabi po ng Luke chapter 19 and verse number 10. Luke chapter 19 and verse number 10. Ang sabi po, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So ang ibig sabihin po, sa paglalahad ng Panginoon, sapagkat siya mismo ang nagsalita, ang sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga nawala. Alam niyo po yung salitang ransom, isa po yan sa biblical term na katumbas po ng redemption, ng salvation. Kaya si Jesus Christ daw po, kaya naparito para sa mga nawawala. Ang tanong, sino po ba yung mga nawawala? Di ba? It is good also to know. It is good to understand. Sino po ba yung nawawala? Tingnan niyo po ang sabi ng Isaiah 53 and verse number 6. Sa aklat po ng Isaiah, kabanatang 53 sa talatang 6, ang sabi po, all we like sheep have gone astray.
We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Alam ko, sasang-ayon kayo sa aking lahat. Hindi ba ang bansa po natin ang isa sa bansa na napakaraming relihiyon? At minsan tinatanong natin, bakit ba ang dami-daming relihiyon? Di ba? Bakit pa ang dami-daming relihiyon? At magkakaiba po ang pagtuturo, magkakaiba po ang paniniwala, kaya hindi mo po pwedeng sabihin at hindi natin po pwedeng tanggapin, naku, alam mo, ang relihiyon, iba-iba lang yan, pero sa Diyos lahat patungo yan. Imposible. Sapagkat kung ang pag-uusapan paraan, kung ang pag-uusapan daan, sa Biblia, ang sabi po, isa lang ang daan patungo sa langit. Ang Biblia po ang nagturo nito. John 14 and verse number 6. Jesus said unto him, ang sabi po ni Jesus, I am the way. Ang ibig sabihin, siya ang daan. I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Mga kaibigan, obserbahan nyo po, ang aking pong pagtuturo sa inyo ay hindi ayon lang sa aking turo, kundi ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. If we will ask the Word of God, ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ilan daw po ang daan patungo sa langit? Sino raw po ang daan patungo sa langit? Hindi totoong marami, hindi totoong iba-iba. Kasi yun po ang ating nakamulatan eh. Iba-iba lang tayo ng paraan, pero lahat puro kay Lord yan. Puro lahat sa Diyos patungo yan. Kung pare-pareho at puro kay Lord patungo yan, ba't magkakakontra? Ba't debate rito? Ba't diskusyon dito? Bakit hindi po pare-pareho ng paniniwala? So ito po'y magandang pagkakataon for you to understand that in the Bible, the teaching is very clear that when it comes to the way to heaven, the only way to heaven is no other than our Lord Jesus Christ. Amen? Ang sabi po ni Jesus Christ, ako ang daan. Hindi niya sinabing kami. Hindi niya sinabing marami. Hindi niya sinabing iba-iba. Hindi nga niya sinabing ako ang isa sa mga daan. Hindi po. The declaration is very clear. Jesus Christ himself is claiming na siya lang po ang daan patungo sa langit. Ngayon, bakit ko po dinidiin yan? Kasi nga po ang tao nagkanya-kanya. At yun po yung sabi ng talata. Basahin nga po natin muli, Isaiah 53:6. In Isaiah 53:6, malinaw po yan. Ang sabi po, all will like sheep have gone astray. Kung sinabi pong all, kasama po kayo? Kung sinabing all, kasama po kayo? Kayo po dyan sa likod, kasama kayo sa all? Kayo, kasama kayo sa all? Lahat po tayo. Kasi pag may isa sa ating hindi kasama, mali na po yung all. Ang sabi po, all, referring to man. Patungkol sa tao, ang tao raw po gaya ng tupa na naligaw. Ano ba ibig sabihin ng naligaw? Di wala sa tamang lugar. Pagka sinabing naligaw, wala sa tamang daan. So kaya nga, ang paglalarawan ng Biblia, ang tao raw po ay kagaya ng tupa na nawala. Ang ibig sabihin, naligaw. Tayo, bawat isa, ito yung katibayan na naligaw tayo na ang mga tao nagkanya-kanya na daan. Ako basta dito ako sa religion ko, dito na ako nagising, dito na ako matutulog. Hindi, mamamatay. Diba? So, yun ang sinasabi ng tao. Kung saan ako nagising, tandaan nyo po ito na kahit sa literal, hindi mo po pwedeng ikatwiran yan. Halimbawa po, nagising ka. Nung magising ka, medyo may muta-muta ka pa. Alam nyo ba yung muta? Di po ba? Yan po yung nabubuo pag natutulog ka na medyo naluluha-luha ka. Pagka ikaw ba'y nagising at meron kang muta at may nagsabi sa iyo, Uy, may muta ka. Ano sasabihin mo? Anong pakialam mo? Ganito na ako nagising. Bayaan mo yan. Di ba? Hindi ba pag kami nagsabi sa ating ganon, sisimple na tayo, tatanggalin natin yan. Kasi alam natin hindi ayos. Hindi po ba? So may mga kinagisnan po tayo na parang muta na hindi po tama. Ang kailangan po natin, hindi kung saan tayo nagising. Dapat kung saan tayo naliwanagan. At ang Biblia po, ang liwanag para po sa atin. Di po ba? Tingnan niyo po ang sabi ng awit, Psalm chapter 119 and verse number 105. So sinisikap ko pong maipresent po sa inyo sa maliwanag na paraan sapagkat napaka-importante po na ang bawat isa sa atin, especially lahat ng bisita, because we are all special in the sight of God at kayo ang reason ng evangelistic meeting na ito because one day in our lives, the same thing na kami po'y naanyayahan and praise God, naliwanagan po kami na sa usapang kaligtasan, hindi talaga iba-iba, isa lang ang tagapagligtas. Amen? Tingnan niyo po ang sabi ng Psalm 119 and verse number 105. Everybody please begin.
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So para ako at ikaw ay maliwanagan, we need the word of God. At sa Biblia po, mga minamahal, yun po ang dapat maintindihan po natin. Huwag ho kayong mawawala ho, huwag kayong mako-confuse. Sinasabi natin, ang sabi ng Panginoon, kaya siya naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawala. Nililiwanag ko sa inyo, sino po yung mga nawala? Yung tao. Bakit mo sinabi yan, Bishop? Bakit sinabi mo yan, Evangelist? Sapagkat ang sabi ng sulat ni Isaiah, na ang tao raw po ay gaya ng tupa na naligaw. Hindi ba pagka naliligaw, uy, saan ba ako? Nawala na ako ah. Pagka ikaw ay wala sa tamang daan, pagka ikaw ay wala sa tamang direksyon, anong tawag doon? Naligaw. At yun po ang katayuan ng tao. Ang tao po ay kagaya ng tupa na naligaw na nagpunta bawat isa sa kanilang sariling daan. Yan po ang sagot sa tanong ng marami, bakit ba ang daming relihiyon? Kasi nga po ang mga tao naligaw na nagkanya-kanya ng daan. Wala naman po kayong maririnig na magsasabi na siya'y mali sa kanyang relihiyon. Lahat ng relihiyon ikiklaim, kami ang tama, kami ang tama. Magtataka ka, parehong tama pero hindi pareho ang paniniwala. Hindi po pwedeng parehong tama. So mga minamahal, panahon na para maintindihan natin na ang Panginoong Jesus, ayon sa turo ng Bible, hindi siya naparito para magtayo ng kung ano-anong relihiyon. Siya ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawala. At ang mga nawala ay ang tao na pumunta tayo sa kani-kaniyang sariling daan. And you know what? Even the Apostle Paul, he attested to that nung kanyang sabihin, unang Timoteo 1 at talatang 15. 1 Timothy chapter 1. And verse number 15. Tignan niyo po ang sabi ni Apostol Pablo. Patotoo niya po ito. This is a faithful saying. Okay? And worthy of all acceptation. That Christ Jesus came into the world to save sinners. Kaya raw po naparito ang Panginoon upang iligtas ang mga makasalanan. Heto na naman po ang tanong. Ayon sa tinuturo ng Bible, sino po ba ang makasalanan? Yung kapitbahay mo na magnanakaw? Yung mga na-involved sa flood control? Yun lang po ba ang makasalanan? O sa Biblia po, ang deklarasyon, lahat ay makasalanan. Tingnan niyo po ang sabi ng Romans 3, verse number 23. Ang sabi po, for all have sinned. Heto na naman po yung salitang all. Pag sinabing salita ay all, pumapatungkol kanino? Ang mga bata ba kasama sa all? Yung mga may edad kasama sa all? Yung mga mayayaman kasama sa all? Yung mahihirap kasama sa all? Kaya hindi nyo nasasabing sana all. Sapagkat lahat tayo talaga, ayon sa sabi ng Biblia, makasalanan. Ngayon, ito po ang isang napakagandang katotohanan. Ang message natin, Jesus, a ransom for all. So lahat tayo, bagamat makasalanan, may katubusan at ang kaligtasan ay available sa bawat isa. Amen? So it is a good message to consider that Jesus Christ came to save sinners. Kaya kung ikaw, hindi mo aamining makasalanan ka, nakakatakot ang iyong kalagayan. Sapagkat nagpunta si Jesus dito para sa makasalanan. Naalala ko po, nung ang Panginoong Jesus ay kumakain, nakasama po ng mga publikano. Nagbulong-bulungan yung mga relihiyoso. Nagbulong-bulungan yung mga pariseo. Bakit siya sumasalo doon sa mga makasalanan? Alam nyo, nung narinig ng Panginoong Jesus, sabi niya, okay, bakit na nagsasang-usapan kayo tungkol sa ako ay nakikisalo sa makasalanan? Okay? Niliwanag niya, hindi ba ayon sa nasusulat? Di ba? Na kaya pumunta ang doktor hindi para sa mga may sakit o sa walang sakit, kundi para sa may sakit. Ang doktor ay naparito para sa mga may sakit, hindi sa mga walang sakit. Ano pong mensahe na gusto niyang iparating? Hindi po naparito si Jesus para sa mga matuwid. Siya po ay naparito para sa mga makasalanan, sa ikapagpapatawad. I am telling you this morning, you are here today because nais ng Diyos na ikaw ay kanyang iligtas. Amen? Kaya po, hindi pinag-uusapan ng relihiyon dito. Ang pinag-uusapan dito yung malinaw na turo ng Bible na si Jesus ang pangtubos sa lahat at ang kaligtasan ay available para sa lahat. Okay? Ngayon, sa sinasabi po ng Biblia, lahat ng tao makasalanan.
Meron pong isang, ano lang naman po ito, illustration lang po. Meron pong isang kwento. Meron pong dalawang tao na ginagawang katuwaan sa kanilang lugar. Kung sakali man pong makatukayo nyo, wala po akong masamang intensyon. Okay? So, ito po ay si Boy Kamot. Si Boy Kamot at si Pedrong Uhog. Okay? So, sipunin at saka po katihin. So, itong dalawang ito, nagiging katuwaan po sila doon sa kanilang lugar. Alam niyo kung bakit? Kasi ito pong si Pedrong Uhog, wala na pong ginawa kundi ganyan ng ganyan. Bakit? Kasi hindi niya mapigil, tulo ng tulo yung sipon niya. Samantalang itong si Boy Kamot, dahil sa talagang lagi nangangati, okay? So, yun po ang problema. Ngayon, dahil nagiging katuwaan sila, sabi ni Boy, Pedro, hindi ba napakahirap ng kalagayan natin? Tayo na lang ang laging kinakatuwaan ng mga tao. Siguro panahon na para mag-isip-isip naman tayo, para masolve na yung problema natin. Sabi ni Pedro kay Boy Kamot, ano gagawin natin? Talagang ganito tayo, wala tayong magagawa. Sabi ni Boy Kamot, ganito na lang Pedro, ganito gawin natin. Pag ikaw Pedro, nagpahid ng iyong sipon, ng iyong uhog, bibigyan mo ako 500. Sabi ni Pedro, di naghirap ako sa iyo. Di syempre, pahid ako ng pahid Di bigay ako ng bigay sa iyo ng 500. Sabi ni Boy, ang tanong, Pedro, gusto mo bang bigyan mo ako ng bigyan ng 500? Ayoko nga. O di syempre, dahil ayaw mo akong bigyan ng 500, pipigilin mo yan. Okay? Makokontrol mo na yan. Pipigilin mo yan. Okay. Sabi ni Pedro, oo nga. Teka, Boy. Ikaw naman. Pag ikaw naman nagkamot, bibigyan mo rin ako ng 500. Sabi ni Boy, yun na nga. Ang gagawin natin para masolusyon na yung problema natin, pag ikaw ay nagpunas ng sipon, ikaw ay magbibigay ng 500 sa akin. Ako naman, pag nagkamot ako naman magbibigay ng 500 sa iyo. Sana masolve na itong problem natin. Alam niyo po, isang araw, heto na. Nung si Pedro, magpupuna, 500 to, 500. Tiniis niya. Hindi siya si Boy, kating-kating na. Gusto na magkamot. Kaso kapag nagkamot ako, 500. So, isang araw, hindi nagkamot si Boy. At hindi rin po nagpunas ng sipon si Pedro. So, sabi ni Boy, ang galing mo talaga Pedro. Di ba? Imagine mo, yun lang pala ang solusyon. Okay, pangalawang araw, ayun na naman. Okay? Kaso ang problema, nung ikatlong araw, hirap na si Pedro. Di ba? Hirap na rin si Boy. Alam mo, nag-isip ngayon si Boy. Sabi ni Boy, Pedro, tigilan na natin kaya yung napagkasundoan natin. Mukhang hindi ko na kaya. Kaya mo yan! Pero ang totoo nun, si Pedro ganun din. Alam mo, sabi ni Boy, ano kayang gagawin ko? Sabi niya, alam mo, yung tita ko, siya ang pinakamahusay na mananahi sa lugar namin. Sabi niya, talaga? Oo. Alam mo ba yung tita ko, meron siyang tinahi. Siya pinakamahusay na tailor sa amin. Alam mo yung tinahi niya? Alam mo, natatawa ako kasi merong butonis dito, may butonis dito, tapos meron pang butonis dito, may butonis dito. Sabi niya, teka, Boy, nagkakamot ka. Hindi, ang galing talaga ng tita ko, pagka nanahi yun, kung saan, puro butonis yan. Mapambira, sabi ni Pedro. Mukhang naisahan ako nitong si Boy. Nag-isip din si Pedro kasi siya pigil na pigil na Sabi ni Pedro, Boy, total, naikwento mo yung tita mo. Ako ikukwento ko naman yung tito ko. Siya ang pinakamahusay na archer na nakilala ko. Grabe, ang galing nun. Alam mo yun, pagkapapana, yun, archer yung pumapana. Alam mo ang gagawin ng tito ko? Lalagay niya yung kanyang bala doon sa likod. Tapos, ang gagawin niya, kukuha siya ng bala doon sa likod. Pagkuha niya ng bala niya, huhugutin niya dahan-dahan yan. Okay? Tapos, syempre, ikakasana niya yung pana niya. At alam mong gagawin niya, aasintahin niya mabuti, gaganyan-ganyanin niya yan. Tapos, at saka niya, mukhang nakalusot yung dalawa. Mukhang nabigyan ng solusyon
Okay, ano po ang purpose? Anong purpose? Para patawanin kayo? O meron tayong makikitang lesson doon? Alam nyo po, sa istorya natin, si Boy Kate, talagang darating at darating sa point na magkakamot siya kasi yun yung kalagayan niya. Ganon din naman si Pedrong Sipunin. Di po ba? Ganon din po siya. Gusto ko lang po makita nyo yung illustration na yon. Ang sabi ng Bible, lahat tayo makasalanan. Okay? Pwedeng sa simula, di ba? Ay ako, talagang pipigilin ko na yung kasalanan. Okay? Sa simula, parang mapipigil mo pa. Di ba? Pero ang punto, bilang makasalanan, darating at darating ka doon sa point na talagang magkakasala ka pa rin. Kasi nature po natin yan. Di ba? Kahit nga yung rapper Di ba? Naalala niyo yung rapper? Ano yung kanta niya? Gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Yo, yo, yo. Di ba? O, rapper na yun. Siya mismo sinasabi niya. Now, ang tao, ang sabi ng Biblia, Roma 5:12. Para makita nyo pong kahit gumamit ako ng ilustrasyon, meron tayong Biblia na pinagtutuntungan ng ating ilustrasyon. Roma 5 at talatang 12. Ano po ang sabi dyan? Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, so that pass upon all men, for that all have sinned. Ang ating pong kalagayan, makasalanan tayo by nature. Yung manok, hindi niya kailangan tumilaok para maging manok siya. Kaya siya tumitilaok kasi manok siya. So tayo po, kaya tayo nagkakasala kasi makasalanan tayo. Ano ngayon ang problema? Talaga naman po palang makasalanan tayo. Malaki po ang problema. Dahil makasalanan tayo, ang makasalanan saan pupunta? Sa impyerno. Kaya whether we accept it or not, ako at ikaw, because we are all sinner, sa impyerno tayo pupunta. Kaya nga napakaganda na ngayon po naririnig natin ang aral ng salita ng Diyos. Dahil ayaw po ng Diyos na ang tao pumunta sa impyerno. Tingnan niyo po ang sabi ng sulat ni Apostol Pedro. Ito pong Pedro na to, yung nasa Biblia na po. Hindi yung Pedrong ikinuwento ko sa inyo kanina. Sa 2 Peter 3:9, tingnan niyo po ang sabi. Diba? The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward. Ang sabi po, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ayaw daw po niya na ang sino man ay mapahamak. Ibig sabihin, yung kaligtasan available for everybody. Yung kaligtasan gusto ng Panginoon para sa lahat. Dahil tayo po'y makasalanan, kailangan po natin ng kaligtasan. Pero importante po na ating bigyang pansin na dahil ayaw ng Panginoon na mapahamak tayo, ano ang patibay na ayaw niya tayong pumunta sa impyerno? Ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak. John 3:16. Palagay ko, alam niyo yan, di ba? John 3:16. Sabay-sabay, ready, begin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have. So dito, ang gusto kong makita nyo, una, salvation is available for everybody. Ikalawa po, salvation is assured for every believer. Ang ibig sabihin po, yung pong kaligtasan available para sa lahat ng tao at yung kaligtasan tinitiyak ng Panginoon sa bawat nanampalataya sa Kanya. So it is good to understand the clear teaching of God's Word na para ako at ikaw ay maligtas, kinakailangan manampalataya tayo sa Panginoong Jesus. Amen po ba? Di ba? Ang sabi po, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak upang ang sinuman. Pagka po ba ginamit yung salitang sinuman, ano po ba ang ibig sabihin nito? Kahit sino. Upang ang sinuman na sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama, kundi
magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano raw po magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kung mananampalataya. Saan mananampalataya? Kanino mananampalataya? Kay Hesus Kristo. Sa kanyang ginawa. Hindi yung magagawa ko. Hindi yung ginawa mo. Hindi yung gagawin mo. Para ikaw ay maligtas, ang kailangan panampalatayanan po natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tandaan niyo po ito. Kaya siya nanaog sa lupa. Kaya siya ang nagbayad. Kasi wala tayong kakayahan para iligtas natin ang ating sarili. Amen po ba? Walang kahit sinong makapagliligtas ng kanyang sarili. Mga minamahal, pero kahit ikaw ay makasalanan, kahit ikaw ay talamak, ayon sa sinasabi ni Pablo, siya ay iniligtas nung nanampalataya siya sa Panginoon. The same thing is true. If this morning you will put your trust in Jesus Christ, if you will believe Him as your Savior, you will open your heart to Him and accept Him by faith in your heart as your Savior, the assurance from the Word of God, ikaw ay maliligtas. Ewan ko po, narinig nyo na po ba yung sinasabi ng iba? Uy, alam mo, ang tao habang nabubuhay, hindi niya malalaman yan, hindi niya matitiyak yan. Pag namatay tayo, doon lang natin malalaman kung sa langit tayo, sa impyerno. Alam nyo po, pag hindi po kayo nag-ingat at nag-aral ng salita ng Diyos, baka talaga mapaniwala tayo na wala raw pong makatitiyak. Pero sabi ko nga, nasa church po kayo, na ang sinesentruhan, Bible. Tingnan niyo po ang sabi ng 1 John. 1 John chapter 5. Mga bisita, mapapansin niyo po, lahat ng sinasabi natin, kinukuha po natin sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi yun po ang kailangan natin. Hindi yun sasabihin ko, kundi yung tinuturo ng salita ng Diyos. Ang sabi ng tao, uy, hindi mo matitiyak yan. Hanggat buhay ka, hindi mo malalaman kung saan ka pupunta. Hanggat buhay ka, hindi mo kayang tiyakin kung sa langit ka o sa impyerno. Yan ang sabi ng tao. Pero anong sabi ng salita ng Diyos? 1 John 5, 11, 12, and 13. Okay? And this is the record that God hath given to us, eternal life. And this life is in His Son. Sa verse number 12, ang sabi po, He that hath the Son, hath life. And he that hath not the Son of God, hath not life. In verse number 13, sabay-sabay po, verse number 13, ready, begin. These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know. Sabi ng tao, hindi mo malalaman. Pero sabi po ng Biblia, that ye may know that ye have eternal life and that ye may believe on the name of the Son of God. Kaya kung Biblia ang tatanungin, matitiyak po ba ang kaligtasan? Paano raw po matitiyak? Manampalataya tayo sa Panginoon. So salvation is assured for every believer. Pag ikaw ay nanampalataya, kaya ngayong umaga, wag na ho natin gawing komplikado. Ginawa pong simple ng Panginoon sa bahagi natin. Siya nagdusa, siya nagpakahirap, siya nagpakasakit, siya ang nagbayad, siya po ang nagtigis ng dugo, siya po ang namatay para sa atin po, tayo ay manampalataya sa kanyang ginawa upang tayo po ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga, importante itong pinag-aaralan natin. Ang una, salvation is available for everybody. Wala siyang sinisino. Lahat tayo makasalanan, lahat tayo nawawala, lahat tayo kailangan ng kaligtasan, at ang kaligtasan inio-offer ng Panginoon sa lahat. Okay? Pangalawa, that salvation is assured for every believer. Matitiyak mo at tiniyak na pag nanampalataya po tayo, tayo raw po ay ligtas, may buhay na wala hanggan, at hindi mapapahamak. Amen? Pangatlo po na aking gustong bigyang pansin sa mensahe natin, the Savior is appealing. Diba? For everybody. Ang ibig sabihin, yung kaligtasan po, available para sa lahat. Wala pong sinisino yan. Walang pinipili po yan. Siya ay namatay, ang sabi ng ating talata, a ransom for all. Katubusan siya para sa lahat. Meaning to say, yung kaligtasan, yung katubusan, available para sa lahat ng tao. Ano man ang relihiyong kinabibilangan mo, ang kaligtasan ay para sa iyo. Kaya ang importante ngayon, para matiyak mo yung kaligtasan mo, manampalataya tayo sa Panginoon. Amen? Because we can see that in the Bible, the Savior is appealing for everybody. Siya po ay nananawagan sa lahat. Tingnan niyo po ang sabi ng Isaiah, Kabanatang 1, talatang 18. Isaiah chapter 1 and verse number 18. Come now and let us reason together, saith the Lord. Okay? Isaiah 1:18.
Okay, come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as wool. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Okay? So mapapansin nyo po na kapag raw tayo nanampalataya sa Panginoon at lumapit sa Panginoon, gaano man kasama ang ating pumbuhay, tayo po'y lilinisin ng ating Panginoon. So the appeal of our Savior is for us to come to Him. Kaya kaibigan, uulitin ko po, hindi coincidence na umatin kayo ngayon. Mahal ka ng Diyos, mahalaga tayo sa Panginoon. Kaya ka nandito dahil gusto ng Panginoon na marinig mo ang mensahe na ang kaligtasan ay para sa lahat at tinitiyak ng Panginoon na pagka nanampalataya ka sa Kanya, ikaw ay hindi mapapahamak, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Kaya ang panawagan niya, lumapit tayo sa Kanya. Okay, Matthew chapter 11. Matthew chapter 11, beginning verse number 28. Mula po 28. Matthew chapter 11. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Alam nyo, sa mundong ito, marami po mga tao pagod na. Maraming mga tao talagang naghahanap na ng kapanatagan ng puso, gulong-gulo na sa buhay, pagod na, maring isa po tayo doon. Ano ang sabi niya? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. So this morning, ang ating mensahe, napakaliwanag, wala raw pong ibang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, meron lang daw pong isang Diyos at isang tagapamagitan, at niliwanag sa atin na ang tagapamagitan ay ang ating Panginoong Jesucristo, na siya raw po ay nagbigay ng sarili upang pangtubo sa ating lahat. Kaya tinalakay natin, ang kaligtasan ay para sa lahat. Kaya kailangan po, para tayo po'y makatiyak, manampalataya po tayo sa Kanya, at ang pinakamagandang magagawa po natin is to humble ourselves before the Lord at buksan natin ang puso natin, dahil sabi ng Bible, these things have I written unto you, that ye believe on the name of the Son of God, that ye may know, upang iyong maalaman na ikaw ay may buhay na walang hanggan, sa makatwid bagay, yaong nanampalataya sa Kanyang pangalan. Kaya po hindi komplikado ang mensahe. Mga minamahal, kahit bata, alam ang sagot. Bakit naparito ang Panginoong Hesus sa lupa? Ano po ang sagot? Upang tubusin tayo, upang iligtas tayo. Pero ang tanong, alam ng marami, halos lahat, alam nila na kaya pumunta ang Panginoon upang maging tagapagligtas, pero napakarami po ang pagtinanong mo, ligtas ka na ba? Aba, walang matitiyak niyan, walang makakasiguro niyan. Ano po ang silbi na may tagapagligtas kung di mo matitiyak ang kaligtasan? Kaya po may tagapagligtas upang tayo po ay magkamit ng kaligtasan. Amen? And this morning, ang paraan para tayo maligtas, manampalataya tayo sa Panginoon. Kailangan nga lang, aminin natin na makasalanan tayo. Ako ay makasalanan, ikaw ay makasalanan. Sabi ng Bible, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Because we are all sinners, sa impyerno tayo pupunta. Pero, ang sabi ng Biblia, ayaw ni Jesus na sa impyerno tayo pumunta. Ang gusto niya, tayo po ay magsisi. Kaya aminin natin na makasalanan tayo. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Hingi tayo ng tawad, magsisi tayo sa kasalanan natin. At ang sabi ng Bible, ang sino mang tatanggap kay Jesus ay bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. John 1:12 please. John 1:12. But as many as receive Him. Ang ganda, no? Hindi nililimitahan. But as many as receive Him. Ano raw ang gagawin? To them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Mga minamahal, niliwanag po ng Bible na magiging anak lang tayo ng Diyos pag binigyan niya tayo ng karapatan na maging anak niya sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Kanya. But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Makinig po kayong mabuti. Religion cannot save you. Baptism cannot save you. Any organization here on earth cannot save you. Only Jesus can save you. Amen?
Only Jesus can save us. Siya lang po ang makapagliligtas sa atin. Lagi ko pong sinasabi, John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. In our text, ang sabi po ni Apostle Paul, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. And in Acts chapter 4, mga Gawa 4, talatang 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. I am telling you this morning, Jesus is the only name. Jesus is the only Savior. Why don't you open your heart to Jesus and by faith accept Him as your Savior? And in doing that, the promise and the assurance from the Word of God, ikaw ay ligtas. Amen? Kaya po, umaasa po ako na nakinig po kayong mabuti. Nakita niyo po, halos ang haba ng aking pong pangangaral sa inyo. Pero hindi ko kayo ininganya na sumapi sa kung anumang relihiyon, sapagkat walang relihiyon na makapagliligtas sa tao. Alam niyo po, kung ang relihiyon nakapagliligtas, sana hindi na bumaba si Jesus. Bakit? Ang dami-dami nating relihiyon . Pero dahil kahit anong relihiyon, hindi makapagliligtas, kinailangan na bumaba ang ating Panginoong Jesus. At ngayong umaga, napakadakilang bagay para sa iyo. At napakasaya sa puso ng Diyos. Kung ngayong umaga, aamin ka na makasalanan ka, na kagaya ko, na magsisisi ka at hihingi ka ng tawad sa Diyos, at bubuksan mo ang puso mo sa Kanya. And by faith, tatanggapin mo siya bilang tagapagligtas. Ang pangako niya, hindi ka mapapahamak. Ang pangako niya, bibigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi totoong lahat ng tao anak ng Diyos. Si Jesus lang po ang anak ng Diyos. Ang lahat ng tao, nilalang ng Diyos. Pero ang magandang balita, bagamat tayo po nilalang at hindi anak ng Diyos, datapwat ang sa Kanya'y nagsitanggap, ay binigyan niya sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. The only time that I can claim na ako ay anak ng Diyos, pagka ako'y nanampalataya sa Kanya sa pamagitan ng pagtanggap ko bilang siya ang aking tagapagligtas. Ngayong sandaling ito, umaasa po ako na inyo pong pinakinggang buong ingat ang maliwanag na mensahe ng salita ng Diyos. Muli po, sinasabi ko sa inyo, Jesus, a ransom for all. Si Jesus, ang pangtubos sa lahat. Yumuko tayong lahat at pumikit. Lahat ng aminado, inaamin mo na katulad ko, makasalanan ka. At nakita mong kailangan mong tanggapin si Jesus by faith. Ngayong sandaling ito, lahat ng gustong tumanggap kay Jesus, sa mensaheng napakinggan natin, gusto mong tanggapin si Jesus, itaas mo ang iyong kamay. Meron po ba? Salamat po. Salamat po. Praise the Lord. Thank you for your honesty. Huwag niyo po ibaba. Sapagkat yan po ang nais ng Panginoon. Just try to imagine the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Just try to imagine, iniwan po niya ang sangkalangitan upang ako at ikaw ay magkaroon ng katubusan. Sapagkat kung walang pagkabuhos ng dugo ng ating Panginoon, walang katubusan ng ating kasalanan. Para hindi po kayo mangawit, tayo na lang po kayo dyan. Okay? Tayo na lang po lahat ng nagtaas ng kamay. Lalo na kung kayo po'y sincero, tapat sa inyong puso, that you really want to accept Christ in your heart this morning. You believe that you are a sinner, and you need to receive Christ in your heart by faith. If that is sincere, tayo po tayo. Gusto ko po kayong ipanalangin. So this time, natutuwa po ang Diyos sa inyong katapatan. Lahat po ng gustong tumanggap sa Panginoon, samahan niyo po ako dito sa altar. Lapit po kayo dito. Harap po kayo sa akin. You come to the altar, I will pray for you. Lahat po ng nagsitayo, lahat ng kinikilos tayo ng Panginoon, ang linaw po ng mensahe, ang linaw po ng salita ng Diyos. Masaya po ako na narealize ko na ako'y makasalanan at may paraan para ako maligtas. At si Jesus ay nais kong tanggapin sa aking puso. Sincerely, may katapatan ng puso ngayong sandaling ito. Huwag niyo pong hayaang madistorbo po kayo. Mag-concentrate po kayo. Ito pa po yung bukas na lugar. Lahat. Sana po naiintindihan natin. Nauunawaan natin. Niliwanag natin. Ang kaligtasan ay para sa lahat. At tinitiyak ng Panginoon na kapag ikaw ay nanampalataya, ikaw ay may buhay na wala hanggan.
At ang magagawa po natin, sincerely, to ask for His forgiveness, to open our heart to Him, and by faith accept Him as our Savior. Because it is very true. It is clear in the teaching of God's Word. Si Jesus lang po ang tagapagligtas. Hindi ko kayo inoopera ng kahit anong religion. Ang akin pong ipinapangaral sa inyo, si Jesus lang po ang tagapagligtas. Siya lang po ang daan patungo sa langit. Tapos na po ang debate, tapos na po ang pagtatalo-talo. Sapagkat lahat tayo alam natin na ang reason kung bakit naparito ang ating Panginoong Jesucristo, kung bakit siya nagtigis ng kanyang dugo, namatay, nagpakasakit upang ako at ikaw ay matubos. At ngayong umagang ito, tiyakin mong sincero ka sa iyong paglapit. Yumuko po kayo, pumikit po kayo, at gusto ko pong gabayan kayo sa panalangin para po sa panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon by faith. Ipapahayag natin ang pananampalataya sa panalangin po. Lahat ng sincero na gustong tumanggap sa Panginoon, huwag niyo pong ikahiya ang pagtanggap sa Kanya. Sumunod po kayo sa panalangin ito ng tapat sa inyong puso. Sa inyo pong kinatatayuan, huwag niyo pong ikahiya na kayo po ay mananampalataya kay Jesus bilang inyong tagapagligtas. Sumunod po kayo sa panalangin ito ng tapat sa inyong puso. Repeat after me, Diyos ang kausapin po natin, and make sure talagang tayo po'y magpapahayag ng ating pananampalataya kay Jesus at tatanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita at lalong salamat sa pag-ibig mo po sa amin. O Diyos, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. O Diyos, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng ito. At ngayong umagang ito, buong pananampalataya, buong puso, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Kinikilala ko po, pinananampalatayanan ko po, na ikaw ay namatay, nalibing, at muling nabuhay para sa aking kaligtasan. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas ng buong pananampalataya. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa pangakong kaligtasan. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Gusto ko lang pong maging totoo kayo. Sino po ang sumunod sa panalangin? Pakitaas ang kamay. Hindi po ang panalangin ang nagligtas sa inyo. Ang nagligtas sa inyo ay ang pananampalataya kay Jesus at sa ginawa niya para sa atin. Kung tunay po ang ginawa niyong pagtanggap sa Kanya, ginawa ko po yan noong September 7, 1984. Sana tandaan niyo rin po ang date na ito. October 5, 2025. Kung totoo ang ginawa niyong pagtanggap kay Jesus, lalong totoo ang pangako po niya sa kanyang salita, na hindi na kayo mapapahamak, kundi kayo'y may buhay na walang hanggan. Sinasampalatayanan niyo po ba ang pangako ng Diyos? Lahat ng totoong tumanggap sa Kanya, pwede po bang makita ko ang kamay? Huwag niyo pong kalimutan ang date na ito. Kung may Bible kayo, isulat niyo po yan. Araw na hindi niyo makakalimutan, sapagkat ito ang araw na sinampalatayanan niyo po si Jesus. Tinanggap niyo siya bilang inyong tagapagligtas. Bago ko po kayo pabalikin, gusto ko lang pong kayo mismo ang bumasa nung ating pong talata. Okay, John 1:12. Okay? John 1:12. Sabay-sabay po kayo, ho? Ready? Begin.
Kung tinanggap niyo po sa pananampalataya sa Jesus, ayon sa sinabi po ng kanyang salita, ano po ang ibinigay niya sa atin? Karapatang maging anak ng Diyos. So now is the time, if you are sincere and you are true sa ginawa niyong pagtanggap, now is the time that you can confidently claim na tayo po'y anak na ng Diyos. At ano ang pangako ng Diyos sa atin? John 3:16. John 3:16. Ready? Begin. Basahin na lang po natin. John 3:16. For God, ready? Begin. Ang sabi po, that whosoever believeth in Him should not perish. Kung hindi mapapahamak, anong ibig sabihin? Ligtas. Huli pong talata. 1 John 5, 11, 12, and 13. Nireview ko po yung mga ipinangaral ko po kanina. 1 John 5, 11, 12, 13. Ano po ang sabi? And this is the record that God hath given to us eternal life. Okay? And this is the record that God has given to us eternal life. And this life is in His Son. Yung buhay daw po nasa kanyang anak. Sa verse number 12, ano po ang sabi? He that hath the Son hath life. And he that hath not the Son of God hath not life. Verse 13, sabay-sabay, begin. These things have I written unto you, that ye believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. Ngayon po, sa linaw ng mga talata, naniniwala po ba kayo na kayo ay ligtas na? Na kayo may buhay na langgan? Bakit? Dahil mabait kayo o dahil tinanggap nyo si Jesus bilang tagapagligtas? I hope and I pray na hindi nyo po kakalimutan ang araw na ito. Pastor Emerson, please.